Okay, good day everyone. My name is Ramon and Francisco, and today we will tackle about different types of Linux commands in our subject System Administrator and Maintenance. So, first is the file and directory commands. So, these commands are used to create, copy, move, delete, and list files and directories and Linux. So they are the foundation of file management operations. So dito, um, um, here are the mga sample commands. First one is yung ls or list directory contents. It displays yung ls, it displays information about files and directories. So sa may ls, it lists files in current directory. So when we run ls is ipapakita niya yung mga different files and folders na nandoon sa directory or your current directory. So may LSA naman, dito is same lang siya sa LS. Pero ang catch dito is, yun nga, pinapakita niya yung mga hidden files. Sa may LS, ano naman, dash L, long format permissions, tsaka yung owners, sino yung owner, tsaka yung size ng file. Sa may ls dash LH naman is same lang siya sa may LSL pero yung size ng file is human readable sizes. Later on papakita natin. Okay? So sa may ls dash LT naman, excuse me. It's short by modification time. Okay? So same lang din siya sa may L. Ang problema lang is sorted siya by modification time. So may pangalawa naman is we have the CP or copy files or directories. So yung CP command is it copies files or entire directories from one location to another. So here are the examples. Yan. Nakikita natin dito is yung CP, tapos yung file text na i-copy natin, tapos yung um, file file na bago kung saan natin i-copy yung file 1. So dito naman is um, CP, tapos kita natin dito dalawa yung file 1 and file 2. Itong command na to is yun nga, copy multiple files to a folder, which is ika-copy niya yung file 1 tsaka file 2 to backup folder. So we have the cp-r naman. So dito is copy directory recursively. So eto yung documents is makakopy siya doon sa may directory na to. Yung cp-p naman, for example, is it preserve timestamps and mode. Tapos once na kapag kinopy mo siya is yung timestamp ng original na file, yun makakopy din. So yung cp-v naman is verbose copy output. So we have the mv or move or rename files. So yung mv nga, it moves or rename files and directories. So for example, kapag may-rename tayo ng file, ita-type lang natin is mv, then we have the old name, then kung ano yung next name para sa old name. So meron naman tayo sa move file. So pwede tayong gumamit ng mv, tapos kung ano yung file, name file na ililipat natin, tapos kung saan directory natin siya ililipat. So we have naman, pwede tayo mag-move ng multiple files by doing mv, then i-list down natin yung mga file na i-move natin, then kung saan directory natin sila i-move. So meron tayong prompt before overwrite. So meron tayong mv -l tapos yung file kung saan natin siya i-move. So we have naman tayong force move without prompt. Okay? So ito is mv-f tapos yung file, then kung saan directory natin siya lilipat. Pang-apat naman is yung rm, remove files and directories. In short, it delete files or directories permanently. So eto, type lang natin rm, then kung ano yung file na i-delete natin.
Pwede rin tayo mag-delete ng multiple files by doing yun nga rm, then kung ano yung mga files na gusto nating i-delete. Excuse me. Tapos kung magre-remove naman tayo ng directory or ng folder, we can use rm-r then yung name ng folder. Name ng folder or yung directory. Tapos force remove everything. Lahat talaga ma-remove is we will run rm-rf. Yung R remove, yung F force. Yan. Tapos yung ask before deleting, dito sa may force, hindi na siya nag-ask. Diretso, once na na-enter mo na, deleted na agad. Pero kung gusto mong maging maingat, mas magandang practice itong rm-i, then kung ano yung i-remove natin. It can be directory or single file or multiple file. So we have the touch naman. Yung touch naman is create or update file timestamps. So it creates empty files or new or updates the modification date of existing ones. So dito, kapag gusto nating mag-create ng panibagong file, we can just run touch then kung ano yung file na i-create natin. So pwede rin tayo mag-create ng multiple file. We can just, yun nga, yung touch then yung name ng mga files. Pero kailangan nating, after natin ma-type yung name ng unang file, we will use space, then proceed tayo sa panibagong name ng isa pang file. Yun. So, ito naman is we can set sa touch-t naman is setting custom timestamp. So, dito, ito yung, for example, ito yung timestamp na gusto natin i-input. Then, i-set natin siya sa file na to, na time file. So, yun. Then, we have touch-r. Dito, it copy timestamp from another file. So, dito, kung gusto natin i-copy yung timestamp ng dati nating file doon sa bago, we can just use touch-r. Then, yung file na pagkakapihan natin, then, kung saan natin i-copy, yung file kung saan natin i-copy yung timestamp. Then, meron din tayong touch. Tapos kung gusto natin i-update yung timestamp, we can just run yung touch. Then, yun nga, kung yung already created na file para ma-modify yung timestamp. So, yung sa sa Linux command naman, na pangalawa is we have the search. So, yung sa name niya pa lang is alam na agad natin kung ano yung function niya. Tagahanap. So, this search is used to search for files, directories, or text within files. So, these are essential for locating and filtering data efficiently. So, yun yung purpose ng search commands. Filtering data, locating, and yun. So, we have the find command sa search. So, yung sa find, search for files and directories. So, it searches recursively based on name, size, type, or data. Yan. So, for example, eto find, tapos yung directory. Tapos gusto nating hanapin yung mga txt files only. So, we can just use etong command na to. For example, kung saang directory natin hahanapin, ito yung name directory, then dash name, yung name dapat, then ito yung .txt is kung anong type ng files. It can be PNG or anything or PDF, ganon. Then itong asterisk na to stands for any name ng file. Basta TXT, TXT format na file. Yan. So, kung find directories only naman, we can just find, tapos ito yung type, dash, type D, tapos yung name, tapos kung ano yung name ng directories na hahanapin natin. For example, yung backup. Then, hahanapin nyo na yung directory na backup. So, pwede tayo mag-search ng files
larger than 10 MB. Since yung find nga is, sinesearch niya is hindi lang name, sinesearch na rin yung size, type, tsaka date. So, dito naman, excuse me, dito naman is, um, ang hinahanap nito yung size na larger than 10 MB since we did use plus sign. Pero kung less than 10 MB, we can just use minus 10 MB. So yung find and delete naman is we can just use find tmp, then ito yung ano to, yung directory kung saan tayo mag-delete. Tapos dash name, since hahanapin natin kung anong name file, ano yung name ng file na i-delete natin, tapos kung anong type ng file yung i-delete natin. Then yung command na delete. So, next one naman is yung find.-mtime-2 files modified in last 2 days. Yan, papakita niya yung mga files na na-modified nung 2 days ago. Pero pwede natin siyang palitan ng -1 para lumabas yung mga files na modified yung a day ago. Next naman is we have grep. Grep naman is a search text patterns in files. So, looks for text patterns within files. So, ito yung grep is ginagamit siya pang search ng mga word inside the file. So, for example, hanapin natin yung word na error doon sa file na log.txt. We can just use grep. Then, kung mag-ignore naman tayo, we can just use grep.i-i for ignore. Then, kung ano yung word na i-ignore natin, for example, yung warning, then yung syslog is yung file. Tapos, dito naman, grep-n, for example, show line numbers. So, sa user, yun, ililist niya yung mga user, tapos yung sa may itong file, so may password to. Then we have the grep-r naman, to do, then recursive search siya. Hahanapin niya yung to do na word inside sa directory na ito. For example, kahit saang file man yan, kahit anong file, basta may to do is lalabas siya kapag recursive search. Then we have naman grep-l, itong main function, something like that, main parentheses. Then itong asterisk.c, show only file names with matches. Yan, okay? So sa may locate naman, find files quickly using index. So faster alternative to find that uses an index database. Excuse me. So sa may locate naman is, for example, we need to locate yung report.pdf. Ito, they find a file by name. So para siyang kumbaga pambuo system to sa locate. Hahanapin niya agad kung ano yung file na hahanapin mo. Then pwede tayo mag-locate naman, search by partial name. Ito, dito, yung config. Then nilolocate niya na sa system mo yung may word na config. Sa may regex search, pwede tayo mag-use ng regex search. You can just use locate -r, then kung ano yung folder na pag-search na, ano yung directory na pag-searchan natin, tapos kung ano yung search natin. Ito. Then count matches naman is locate -c. Yan, tas kung ano yung i-count matches natin. Kung ilan yung nagma-match. Tapos we have naman yung update database and search. We can just sudo update db and locate. Yan, kung ano i-locate natin. Example, index.html. Ito naman is update db, update ng database lang. Something like that. So we have naman yung which, it shows executable path, displays where a command's executable is stored. Yan, ito yung mga commands.
Python, GCC, ls, star, richkit. Next naman is sa may cat. Ito yung cat is concatenate, something like that. It view and combine file contents. So, kapag nilaran natin itong cat na command, it displays file content or merges files. Then, kung gusto lang natin mag-view ng file, okay. Gusto lang natin mag-view ng file, you can just run cat, then kung ano yung file na i-view natin yung content. Kung combine naman is, you can just use cat, then, natin, tawag dito. Yung dalawang file is ilalagay natin kung ano yung dalawang file na i-combine natin. Yan. Dito naman sa may cat.n is mag-a-add siya ng line numbers din. Kapag din-display niya, meron siyang line numbers na ipapakita. Kasi usually kapag cat lang, wala siyang -n, wala siyang line numbers na pinapakita. So, meron naman tayong cat-v. It shows special characters. Yan. Then, meron naman tayong save combine output. So, we can just use cat command to combine two files. Tapos, kung saan natin siya i-merge. Kung saan file natin siya i-merge. So, tapos na tayo sa may cat. Next one naman is sa may directory navigation. So, dito naman is, these commands help you navigate, analyze, and manage your position within the Linux file system. So, dito is, basic lang to. It changes directory lang, it moves between directories. So, for example, kung gusto natin pumunta sa my user folder, we can just use cd, then we can input the directory kung saan tayo pupunta. Yung cd dot naman is pwede tayong mag-up ng one level or pwede nating bumalik sa previous na directory. Pwede, yung cd, naman, ito is go to home. Kung gusto naman nating mag-navigate to logs is we can just use cd, then yung navigation papunta sa logs. Then, kung ano naman, go back to previous directory, ito nga, yung cd and dash. So, yung pwd naman is print working directory. Ito is, inaan nyo lang kung saan yung absolute path of your current location lang. Yun lang yung use netong pwd. Sa may tree naman, shows directory structure. Displays directories in a tree-like structure. So, kapag niran natin tong tree, is papakita niya yung tree-like structure ng directory natin. Papakita niya kung ano yung mga folders, then kung sa loob ng folders, kung ano yung mga file doon sa loob ng folders. Yun lang. So, dito naman is pwede natin i-limit yung depth. Yan, we can just run 3-L. Then, kung ilan yung amount ng depth, which is pwede natin gawin 2, 3, or something kung ilan yung gusto. Pwede naman tayo mag-include ng hidden files. Mag-run lang tayo ng 3, then -A. Then, pwede tayong mag-show ng directories only. Hindi natin ipapakita yung mga iba pang file. Or we can just run 3-D para sa directories lang. So, sa may this usage naman, DU stands for this usage, shows how much this space files or directories use. Yun nga, pinapakita nyo lang yung space na ginagamit ng file tsaka ng directory. So, yun nga, yung sa DU, show usage by directory, DU-H, papakita niya is readable sizes ng mga files tsaka directories. Tsaka sa DU-SH, tapos itong asterisk is yung summary per item. Pwede rin tayong mag-run ng DU, ito, para sort by size. Then, we have DU-A para ma-find yung log file size. Okay.
Balik tayo sa presentation. Tapos na tayo sa this usage. Then, we have the DF or display file system space. So, sa may DF, it refers this space usage on mounted partitions. So, dito, display lang ng file system space or na-report ng this space usage. So, yan, we have the run ng DF. Ito, -H para human readable ng sizes. Yung -T naman, show file system types. Yung kapag mag-dash naman tayo para sa directory. Yung sa may -I naman is yung inode usage. So yung pang-apat is yung file permissions. So these commands control who can access or modify files, and directories. So crucial for system security and multi-user environments. So dito is we are using chmod or change file permissions. It sets read, write, execute permissions. So dito is yung we can just ito pwede tayong mag-set ng permission sa isang file. So dito yung sa may 755 is yung owner is meron siyang full command or full permission doon sa file na script.sh. Then yung ano naman yung tawag dito, yung sa may group is 5 and sa may others is 5, which is ano lang siya, write and executable lang. Write and execute lang. Yun. Tapos, we have same lang din. Basta tanda lang natin yung UGO or yung UGO, which is stands for user, user group, and others. So dito yung 7, RWX, yung 5, WX, ay yung group WX, yung others WX. So same lang din yan. Dito naman sa may chmod, U plus X, tapos yung file, dito yung U stands for user. Tapos yung plus, mag-append tayo, magdadagdag tayo ng panibagong permission, which is, it can be R, W, or X. Dito, tinad yung X, which is, pwede yung user mag-execute ng file. So, dito naman is, yung G, stands for group, pwede natin siyang mag-remove ng, yung minus, magre-remove tayo ng permission, which is yung ano, so, tapos na tayo sa may chmod. Next naman tayo sa may chown or so yun. It changes file ownership. Yun nga, change lang ng file ownership. So, dito, ito yung sudo chown. Tapos, kung sino yung user na ipapalit natin, which is yung magiging bagong owner ng file.txt lang. So, ito rin, same lang din dito, sa my user group naman to. Yan. Okay, dito. So, yun lang sa my change file ownership. Dito is from user 1, then nililipat natin yung ownership dun sa user 2. Dapat dito is, yung user 1 talaga, yung owner ng file.txt para malipat siya completely sa user 2. Nang nag Okay. Message group. Hindi pa pala. Sa message group naman is change group ownership. Then dito is assigns files or directory to a specific group. So dito is ano tayo ng group sa mga different files. For example, dito ch group developers, which is yung owner ng file na to is yung developers lang. So dito naman is sa may remove yan, ch group root, yan, i-ano lang natin. Yun, i-add lang natin sa directory. Directory na to is
ma-access ng root. Dito naman, next naman is yung mga stuff, yan, yung mga access sa may shared. Dito naman is i-reference natin yung file 1 sa file 2, which is magiging same sila ng kung anong group yung kung anong group yung nagmamay-ari ng file 1 is magiging kaparehas sa file 2. Yung mask naman is set default permission mask, defines default file permission for new files. So, kapag dira natin yung umask, it show current mask. Yan. Ito naman, umask 022, owner write and others read. Same lang yan. Okay. Then, sa may umask dash S naman is yung symbolic display. So, we have naman yung sa may stat file and directory information. Ay sinabi. Okay. Displays detailed metadata about files. So, here, ilalabas nila yung status ng mga files. Yan. Mamaya papakita natin. So, next naman is for archives. So, commands used to compress, package, and extract files. These are vital for backups, transfers, and saving disk space. So, we have the tar. Yung tar naman is yung archive creation or extraction. Combines multiple files into one archive and optionally compresses them. So, dito is yung tar-cf. CVF is mag-create lang tayo, i-archive lang natin itong dalawang file na to. Yan. Ko-compress, then papasok ng dalawa, yung compressed, which is magiging archive na tar na. So, dito naman sa may CJVF, yun, create gzip archive. Gzip ano siya, hindi siya naka-tar. Same lang dito, pero dito is gzip. So, dito naman CJVF is magiging bzip to archive. Then, dito naman, when we use tar-xvf, mag-extract. Yan, extraction lang nung na-create na tar file. So, dito naman is yung extract to directory. Pwede natin siyang i-extract kung saan directory natin gusto. Sa may zip naman, it compress files. So, creates zip archives on multiple file or folder. So, dito, compress lang natin sa files into a zip format. For example, zip, tapos kung ano yung name ng file zip na yon, then kung ano yung mga file na i-zip natin. Then, we can also use recursive zip. Yon, pwede tayong mag-zip ng mga documents. For example, yung folder.zip is yung name ng magiging compress or yung zip file. Ito. Tapos, i-compress natin yung mga files na nasa docs. Yan. Dito naman is yung zip yon encrypted zip. Then, yung zip -9 is max compression. Kumbaga, kapag malaki talaga yung size ng file or anything na iano is max compression yung gagawin niya, which is mas mapapaliit pa yung file size. Ang zip-u naman is yung pag-update ng zip. So, we have the unzip. So, yung unzip naman is extract lang ng zip archives. Yan. Ito, zip, unzip, yan, normal extract lang. Then, pwede tayo mag-unzip, tapos papakita yung contents. We have naman tayo ng unzip. Tapos, kung ano yung zip file na i-unzip natin, pwede na siyang i-unzip sa ibang path o ibang directory. So, meron naman tayong overwrite existing. So, unzip, tapos, kahit ma-unzip na siya yung zip file. So, yung sa may kawaii mode naman is, wala na siyang papakitang details kapag na-zip na. Tapos, yung gzip naman is compress single files.
compresses files individually with .gz format. So dito, same lang siya sa may zip, pero gzip or gz yung format. Ayusin natin. Okay? So we have naman yung bzip2 or high ratio compression, alternative to gzip with better compression rate. So dito, much better lang siya sa um, gzip since max high ratio compression nga siya. So dito, bzip2, tapos yung compress natin na file. Tapos meron tayong bzip, ito, -k, which is, i-keep niyang original file. Kumbaga, magka-copy lang ng panibagong file, tapos ayun yung i-compress niya. Pero yung original file, hindi siya makakompress. Yun. Sa may bzip2-v naman is large, yung verbose output. Okay? Then, dito naman yung -d is decompress. Tapos, dito naman yung t is itetest na yung compressed file. So, So, think that's it and thank you. Proceed naman tayo sa demo presentation. Okay, so yung next naman natin is yung demo ng paggamit ng commands. So first is sa file and directory commands. Ito, tetest lang natin. Yan. Test lang natin yung ls. Yan, ipapakita niya lang yung mga files sa current directory or yung folder. So yung next naman is lsa. Yan, ipapakita niya yung mga nakita niyo dito kapag ls lang is wala itong mga bash or yung .profile since yan nga is mga hidden file. So kapag gumamit tayo ng ls-a, makikita na yung mga hidden file. Clear lang natin. Hindi, yeah, para may comparison. Tapos meron tayong lsl. Dito pinapakita niya na yung long format. Pinapakita niya yun na yung mga permission, sino yung user, yung size, saka yung date kung kailan. Then, we have ls-lh. Dito naman is same lang siya sa may ls l, pero yung sizes is human readable na. Tapos, ls lt naman. So, dito, ito nga, sorting na, which is, sinort niya lang yung mga folder kung alin yung latest na ginawa to oldest. Next tayo. Tapos na tayo sa may ls, then proceed tayo sa may cp. Tignan natin. May cp naman, we have itong copy a single file. So, wala pa tayong file, so create tayo. Yan, then file 2. So, ls lang natin. May tayo file 1 tsaka file 2. Then dito is kakopy na lang yung single file. So, for example is mag-ano tayo sa may edit lang natin yung file 1. Yan. A B C D E F. Then file O, control X. Then, ano lang natin. Control X, then enter lang natin. Okay, so, ano yan? Yung file 1 natin is, teka.
Ito yung laman ng file 1. Then yung file 2 natin is wala pa siyang laman. So isipin lang natin yung file 1 sa file 2. Yan. Then cut natin yung file 2. Yun, nakopy na yung laman ng file 1 sa file 2. Yan natin ulit. Tapos copy multiple files to folder naman is eto. Since meron na tayong mga folder dito, may copy natin siya sa may tawag dito. Ano ba? Saan ba ito ba? So may file directory. CD natin yung file directory. Yan, nasa file directory na tayo. And wala siyang laman. Balik lang tayo. Yan. Then, kakopy natin yung file 2. cp file 1 sa file 2. Sa may, ano natin? sa may file directory. Teka. Tama, sa may file directory. Yan. So, titingnan na natin yung file directory. Yan, then ls. Yan, nakopy na yung file 1 at file 2 sa may file directory. Then, yung copy directory recursively naman, i-copy natin yung documents sa may, same lang siya sa may ano, sa ginawa natin kanina. So, copy natin siya, may file directory ba ulit? So, cp.r file 1 sa my file directory. Yan, then dalawa na yung file 1 sa file directory. Hindi na siya na ano. Pero nadagdag siya doon. So, meron dapat tayong preserve timestamps and mode. So, preserve nyo lang cp-p. Tapos yung file. Yan. Ito lang. Preserve nyo lang. cdp. Tapos, kung saan nasin siya, yan. Example, ito na lang. Copy na lang natin ito. -p.make.cfg sa may -etc. Yan, okay. So, may verbose copy output naman is tapos file 1. Copy natin siya sa may yan lang natin siya verbose copy output, no? May file directory ulit. Yan, nakopy na. Yan lang. Pinapakita niya kung saan nakopy. Sa may env naman, move or rename files. So, meron tayong file 1. I-rename lang natin siya. So, mv file 1 to file 1.1. Yun, naka 1.1 na siya. Then, move file naman. For example, move natin si file 1.1. So, mv file 1.1 sa my file directory. Tapos, cd natin file directory. Tapos, ls. Kaya na-move na si file 1.1 sa my file directory.
As move multiple files naman, MB file 1.1 tsaka ay tsaka file 2 sa may file directory. Nagkamali ba? File 2. No, ay, mali pala. Naka-file directory pa pala tayo. So, run lang natin ulit yun. No cannot start, no such file or directory. Na-move na pala yung file 1 tsaka file 2 kaya walan sila. So, kuha tayo, file 3 tsaka file 4. Yan. Then, yung MD file 3, file 4, i-move natin siya sa my file directory. Then, CD file directory. Then, ls. Yun, move na sa 3 tsaka 4. Then, prompt before overwrite naman is MD I. Tapos, hindi, gawa tayo ulit ng panibago. File 5. So, sa file 5, MB natin sa file 5, sa file directory. Ay, na-file directory pala. No such file or directory. Sa ano ko pala siya na-create. So, gawa tayo ng patch. So, yeah, then CD natin sa file directory ulit. Yeah, si file 6 andun na ulit. Then, force move without prompt. Gawa tayo file 7. Ay, mali. Ba't sa ano? Gawa tayo file 8. Then, mag-ano tayo? Force move without prompt. So, MB F file 8 file directory. So, CD file directory. Tapos, ls. Yun, si file 8 andun na. Tignan na natin. Click tayo sa. Then yung RM naman, remove files and directories. So, remove natin single file. So, punta tayo sa my file directory. Since andun yung may ibang file. Yan. So, dito, remove. Ito yung mga file. Remove tayo. Tapos, wala na si file 1. Si 1.1 na lang. Tapos, remove naman multiple files. Yun. Ls ulit natin. Wala na yung dalawa. Then, remove directory recursively. Mamaya na siguro. Ito na muna RM. I. Notes. I. File 3. Ito, yung nag-hash siya. O remove natin. Yes. Yan, na-remove na siya. Wala si file 3. Then, force remove everything naman.
folder. Okay, same lang naman sila. So, rmrf. Okay, so, run na lang natin to. Magano tayo. Yan. Then, remove natin. Yan. Yan, wala na si file directory. Pero force remove everything. Ulit tayo ng okay. File directory, then rf c file directory. Yan, wala na ulit si file directory. So we have touch naman yung ginagawa natin kanina, create lang ng file. So, yun. Nag-create na tayo ng file kanina. Ano na, so, create tayo ng yan, nag-create na tayo ng file. Ito na siya, demo 1. Create ulit tayo panibago. Demo 2, tsaka demo 3, dito na rin. Next natin is yung sa may timestamp. Custom timestamp. Okay, so touch. Edit lang natin yung timestamp lang. Demo 1. Copy na natin yan. Hindi, yan muna natin. Yan. Yung timestamp ng demo 1, October 20, 0924. So, baguhin natin. Touch. Gawin natin tong nasa sample. 712. 230. Demo 1. Touch validate format. Ano siya validate format? Titignan natin. E2025 10 17 tapos this validate format 10 17 sa yun. Di na ko siya maano eh. Custom timestamp. Basta yan, pang set na siya na custom timestamp. Tapos, kakopy naman yung timestamp from another file. Natin. Copy natin yung timestamp ng archive sa demo 1. So, ng archives sa may demo. Yan. Alis natin. Okay. So, same na ng timestamp yung archive tsaka demo 1. Update timestamp naman yung demo 1 ulit. Yan. So, yung demo 1 is yun, yung current date time natin. Kanina, ano siya? 8:23, ngayon naging 9:29. Next naman yung sa may search.
Tira natin to. So may search. Find natin yung text.txt. So, find name. Kaya na natin. Demo na lang, demo. Yun, labas yung mga ay, did you mean? Ay, find pala. Find dapat. Yun, okay. TXT files. So, create tayo ng TXT file. Okay. Meron tayong TXT. So, file name. Since nandito rin naman siya sa may current directory, siya nag-fetch. Yan na natin siya. Sa current directory kasi. Pero, clear na. Ayun na natin siya. Ano bang meron sa may ano pa? Yan na lang natin. Find sa may file direct. Ay, wala na lang file directory. Then, find home. Tapos, name. Sino? Eh, wala siya na fetch ng TXT kasi wala tayong TXT files. Okay. So, tayo sa may so, tayo ulitin natin. So, sige natin file directory. Wala pala. Ay, sa may search to lang pala. Sige, search na to. Okay, tapos create tayo ng file.txt. Okay, then, balik tayo sa previous natin. Then, find natin sa may search yung name na merong txt. Yun. So, ito, na-search na yung file.txt. Wala kasi tayong, nasa current directory kasi kaya din siya nakahanap eh. So, meron naman tayong find directories only. So, find natin yung search. Find, tapos, name. And then, find, dash, type, name, search. Yan, makikita na natin dito yung mga directory na may mga search. So, sino natin? Mukha na siya marami.
Tapos next naman is yung files larger than 10 MB. Less than na lang since wala tayong mga files na larger than 10 MB. Size. An argument, 10 MB to size. Yun. Di ba laki natin size? So, ito na yung mga um, files na less than 10 MB. Yan, kita na siya. Gawin natin ulit. Finds and delete. So, for example, sa may search natin. May file text tayo sa may search. So, find sa may search is yung kaya na natin to. Since text din naman yung ano niya. Then, delete natin. Find search.txt. Wait lang. Wala na pala yung search. Wala na yung search ng bura. Nabura na siya agad. So, sa my search is touch file.txt. Okay, then balik tayo. Run natin ulit yung ito. Nabura na agad. Yun, nabura na agad siya. So, nabubura agad yung search. Yun na siya. Tapos yung files modified in last 2 days naman, dash end time predicate 2. Okay. Last in find. No such file directory. Wala pala tayong M2. Wala pala kasi tayong file na ano. Wala pang, since currently lang natin ginawa sa mga file. So, proceed tayo sa may grep. Find error in file. Word na error. So, sa may file, ano tayo? Edit natin demo 1. Edit tayo ng error. Yan. Ctrl O, Ctrl X, Enter. Yes. Okay. So, meron tayong error sa loob ng demo 1. Cut natin. And meron tayo ng error sa demo 1. Then, find lang natin. Yan. Nakakita siya. Paano pag wala? Yan. Di siya nakikita kasi wala siyang error na word sa loob ng demo 1. Tapos, ignore case naman, warning. So, lagay tayo ng warning. Teka. Demo 1, okay?
exit. So, grep. Tignan natin. Okay. So, meron na tayong warning sa loob ng demo 1. Ito, i-ignore niya yung warning na word. Yan. Ay, hindi. Pinakita niya pala. Ignore case lang siya. Case lang sila. Ganun. Show line numbers. Hindi, try natin sa may ano. Dep I warning sa may system. Tapos ito yung syslog dito eh. So, okay, proceed. Sa may user pass WD. So, grep and user. Wait. Show line numbers. So, sa may demo 1 na lang ulit. So, grep and yun. Pinakita sa number 2 since pangalawa yung error sa may loob ng demo 1. Recursive search naman sa may, pwede tayo sa may, ay hindi, pwede ito eh. Grep R. Yun, ito lumabas yung mga word na error. Ito yung recursive search. Tapos show only file names it matches. So, okay. And user asterisk.c. Okay, wala tayong file directory na C. Tapos dito naman siya only file names that matches lang naman. Try natin siya sa my grep-l main sa my wala talaga. Wala kasi tayo nung .c. So, ano lang meron tayo? File names, demo 1. Walang demo. Walang fetch. So, demo sa buong C. Okay, proceed tayo. We have locate naman. Find a file by name. So, locate. Since nandito nga yung demo 1, hindi na siya locate. Locate. Masig din natin sa may yun. Locate nyo yung mga archives na nilipit nyo yung mga archives. Search by partial name sa locate. Yan, yung mga config. Tapos, regex search, sample, r, etc, dot, yan. Tapos, count matches, locate, c. Yan. 220 yung sa may count matches possibility. Update DB in search. So, tapos,
Command found. Ah, wala pala tayong demo. Okay, so yan. Wala tayong index.html, pero yun. Okay, next tayo. Yung sa may which naman, yan, mga ano lang sila eh. Mga executable path. This place where a command's executable is stored. So, yan, wala tayong mapapakita since wala tayong executable na stored. Yan. Ito pala sa may ls meron. Yan, sa Martar meron din. Yan, sa may Git meron din. Wala tayo sa Python tsaka GCC since walang Python pa dito. Yung cut naman is ginagamit na natin kanina pang display lang. Combine. So, yung file natin dito. Na ano, then gawin natin error 2, warning 2. Wait. Okay, next week. So, combine natin si demo 1, demo 2. Yan, nag-combine na yung dalawa nila. Tapos, add line numbers naman. Yan, mga number na. Pero pwede naman ata natin gawin demo 1. Combine silang dalawa, which is yan. Show special characters. Wala siyang special characters pero tayo lang. Yan, wala siyang special characters. So, save combine output, yun nagawa na natin, which is ito. Okay. Next one naman. Hindi. Mag-ano siya? Cat demo 1, demo 2 sa may demo 3. Tapos, cut natin demo 3. Yun. Nakakombine na natin yung demo 1, demo 2. Na-paste natin siya sa demo 3. Next one naman is yung directory navigation. Exit tayo. Ito, yung ginagamit na natin kanina pa. Basta, declare natin. Basta, stop. CD, yan. Tayo na sa home user na tayo. Pwede tayong mag-CD to archives. Yan, sa archives. Then, yan. Yung dot up one level. Hindi, nag-redredos nga siya eh. Tapos, CD, ito, dash. Reduce lang din. So, yung navigator logs naman, yan, nasa log na tayo. Sige na natin lang sa previous. Yan, go back to previous directory. Yan lang. Pinakadali. Tapos yung PWD naman, current directory lang. Yan. Yung sa archives. Tapos PWD. Yan, i-add nyo lang. Then we can just use cd etc and PWD. Yan. Inano niya lang. Sinow niya lang yung current directory which is nasa. Nag-move na tayo sa etc, then sinow niya agad yung current directory. Yung echo, di-display niya lang yun. Then we have the tree. Hindi pa natin na-install, so snap. Di-install ba to? Hindi tayo nag-sudo.
Wait lang natin mag-install. Wait lang. Then, install lang natin yung 3. Okay, so, ano lang natin yung ba't nag-fail. Di pa ito nakakonect sa ano? Network. Not tayo. Yan. Kaya di siya nag-install. Kaya pala di siya nag-install kanina since na-config ko pala yung network. Wala siyang na anong internet. So, pwede tayo gumamit ng 3. Yan. Ito na yung 3 command. Yari. Okay. Click tayo sa my 3. Then, punta tayo sa my 3 or papakita niya lang kung saan na ano, kung ano yung folder tsaka file sa loob ng folder na yan. Then, we can config natin kung ilan yung depth um, pan-directory. Archive tayo. CD archives. Then, key, then, yun. Wala siyang ano eh, wala pa kasi mga laman eh. Pero, lipat tayo sa, hindi. Magano tayo. Yan. PL2. Opening direct. Okay, limit lang siya sa 2. Basta yung limit, nagli-limit lang talaga siya. Yun. So, nagli-limit lang yung L. Yung 3 naman, including eto, makikita pati mga hidden. Yan. Okay. Then, yung D naman is mga directories lang. Wala yung mga file.
Proceed tayo sa may this usage. So, yung DU, yan yung mga usage lang by directory ng mga file. Tapos, compare natin siya sa may DU dash. Yan. Dito naman is may human readable na. Kita nyo naman dito, yan, mga 4,000 buo talaga. Pero dito is may mga K na may mga letters na yung size. Kaya alam natin kung MB, kilobytes, or gigabytes. Summary per item, DUSH. Yan. Basta summary lang siya pang item. Yun. Pinakita ko sino yung user. Tapos kung ilan yung MB. Tama ba? Kung ilang yung size pala. What I mean. Ilan yung size na nagamit ng per user. Sort by size. So, try natin kung meron tayong ganito. Yon. Tignan natin from least to great. Hindi. Tama. From greatest to least. Tapos, find the file sizes. Yan. Find lang ng file sizes. Proceed tayo sa my DF. DF, ito yung mga space usage. Yan, ng mga mounted partitions. So, ito naman is, kanina, wala siya yung mga M, G, something like that, K. Ngayon, naging human readable na yung mga size. DFT, show file system types. So, eto. Yan, okay, next. So, hindi, ano tayo? Then, punta tayo sa my DF specific path. Hindi balik tayo dun sa previous. Tapos, DF. Yan. Nakita niya lang kung yung this space usage now folder. Show inode usage, DF, then I. Yan, mga inode usage. Tingnan natin. Proceed tayo sa my file permissions. Nabilis. Dito, is yung sa ownership. So, hindi na tayo dun sa may mga folder tayo. Yan, demo 1, demo 2, demo 3. Okay? Root pa lang. Hindi. Hindi, nakunot ako eh. Ay, mali, baliktad. Add ko na to eh. Tama, nakunot ako. Okay, maganda tayo. Okay, yung ownership dito. Yan, babaguhin natin yung sa may demo. Sa may demo 1, read write, ano siya? 5, tama ba? Read write RR. Babaguhin natin. Demo. Yan, nakita nyo, naging green, which is nabago na yung permission. Same lang din sa kanina. Itong 644. Babaguhin natin ulit. 644, yan yung ano, yung mga permissions. Pag 6, ano siya? Ano siya eh? 421. Pag 6, read write. Pag 4,
ano siya, read lang. Yan. Kapag one is executable. So, gawin natin siyang read-write. 644 yung demo 1. Yan, naging read-write na lang ulit. Wala na yung read. Add execute to user. So, teka. Chmod u suspects. Dapat magiging 7 to. Itong RW sa may demo 1, yung pinakauna, dapat may X na yan. Yan. Nakita nyo na may RWX na yung demo 1. Tapos remove right or group. So, sa may group, naka-read lang siya eh. Naka-read lang. So, add tayo sa may demo 1 pa rin ah. Hindi, sa group. Group, ano i-remove natin? Right. Add tayo ng right sa may demo 1. So, reset na ulit. Nakita natin sa demo 1 is meron ng tama. May right na sa demo 1. Yung group. So, i-remove natin. So, chmod group less log tapos sa demo 1. Yun, nakita nyo na wala na yung extra W sa may demo 1. Tapos no access for others naman is wala siyang access for others. Dilagyan natin siya ng gawin natin 755 ulit. Hindi. Gawin natin 777. Okay. Chmod 777 demo 1. Yun, nakita natin full. Tapos no access for others. Yung dulo dito, yung dulo ng demo 1 which is RWX is magiging dash na lang pag ginamit natin itong ano. Yun, nakita nyo, naging dash na lang yung tatlo sa dulo which is niremove natin yung access for others. Only users and groups lang yung makaka-access. Next one naman is yung itong ano, chown. Sudo chown. Yan, sudo chown. Tapos, changes file owner info. So, meron tayong user dito eh. Ginagamit ko ngayon is root. Yan, ito yung root. Root gamit ko ngayon. Ngayon na ngayon. Hindi. Naging root na lang ulit. Root na lang, root na lang. Ay. Yan. Okay, kita natin dito, puro root yung may-ari ng mga folder. So, lilipat natin. Yung, Saramon, yung demo 1. So, yun, nabago na yung owner. Tapos sa may group naman, save na lang ulit kay demo 1 ulit. Sudo chown. Sa may. Hindi, yun natin yung mga groups.
Okay, magano tayo ulit. Okay, gawin natin pang root ulit eh. Wait lang. Okay, continue tayo. Tapos na yung ano. Ayan eh. So dito, root group, tapos demo 1. Yan. Yan, root pa rin. Then, ito naman, para Apache. Tignan natin to. Okay. Then, sa may try natin to. Sa may folder naman. Yung archives. Hindi. File permission na folder. Baguhin natin yung ano. Sa yan. So, yung file permission na folder is yun nga, naging Ramon na rin. Tapos, ito. Balik natin sa root yung demo 1. So, ito. Ramon. 2, root, demo 1. Yun, nakita nyo, naging demo 1. Naging root na ulit yung sa may Ramon. Yung sa may demo 1. Next one is ch group. Assign file or directory to a specific group. So, dito, so ch group, sabihin natin root. Wait lang. So, proceed tayo. So, meron tayong groups na IT dito eh. Kakalam. Okay, so, ch group, IT, sa demo 1. And, yun, magmamayari ng IT, yung demo 1. Tapos, sa mga admin. Then, R, gawin natin siyang IT rep. Itong, sa folder naman to eh, sa may path. So, folder na lang natin sa archives. Valid, ano to? CH, tama naman. Yan. Okay, tapos yung archives, naging IT na rin. Tapos, same lang din sila eh. So, yan, then, yan, naging
Root na ulit yung archives. Yan. Tapos reference lang natin ulit. Sa may demo to naman natin i-reference. Ito. Demo 1 sa demo 2. Magiging IT lang din ulit yan. Yan. Yun, naging IT rin yung demo 2. So, proceed tayo sa next. UMask. So, UMask is yun lang siya. Pinapakita niya lang kung ano yung current mask, which is 0022. Owner write, others read kapag 022. Which is yung ngayon. Yan, current na yan. Ito lang yung mga permissions lang din sa default permission. Yun, mga default permission na masaset kapag nag-create ng panibagong file. So, UMask. For example, mag-UMask 077 tayo. 077 na, then ano lang tayo, only owner full access lang ito. So, yan, create tayo ng touch demo 5, ay demo 4. Yan, demo 4 is, yan, read-write lang yung owner. Yan. Ay, nakaset na default. Okay, tapos mag-UMask tayo. Okay. Yun lang. Shared write for group, UMask S. Yan. Pinapakita niya lang yung current permissions ng user group tsaka others. So, may stat naman. Stat demo 1. Hindi. Kaya pinapakita niya lang yung status ng demo 1. Show numeric permissions. Then, ay, balik lang pala. Yan. 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 Then, short format. Stat. Yan, short lang. Then, owner, group size. Group. S. Ay. Then, asterisk. Yan. Okay, after nyan, proceed tayo sa may archives. Okay? Meron tayong tar. So, yan, kita nyo, wala pa tayong mga tar. So, create tar. So, create tayo. Tar CDF demo 6. Hindi, i-compress pala niya eh. Archive tier na lang. Eh, walang C. Tapos, yung laman ng file is yung demo 1 at demo 2. Yan, okay? So, yan. Nakita natin archive tar. Then, proceed tayo sa may write gzip archive. So,
Yan, okay. Okay tayo, gzip tar. Gawin natin gz yung ginawa natin kanina na create an empty archive. Wait lang. Meron pala kasi. So, create tayo. Yan, naman niya is ito na nakita natin archive1 tar1 gz. Is laman niya is demo 1, demo 2. Same lang din yan sa may tar. Tapos archive 3 na tayo. That bz2. Then yung laman is demo 1 channel. Yan. So, okay, na-create na. Yan, okay. Yan natin. The next naman is mag-extract. Extract. Extract natin yung X. Yung archive tar. Saan natin siya extract? Sa may archives na lang din. May archives folder, meron tayo. Ay. Meron ba? Ay, wala. Ay, meron. Ay. Archive.tar. tar xvf archive tar. So may archives. Dito pala. Not found in archive. Texting creator sa akin. Yan. Extract lang natin. Which is magiging yan. Since meron na tayong demo 1 at demo 2 dito, same pa rin. Okay? Yung isa is extract to directory. Ito. Tar. gzc. Extract natin siya sa may okay. So, yun siya, okay? Next, compress naman. Compress naman. Okay, tayo ng zip. Ng demo 1, demo 2 ulit. File.zip ng demo 1, demo 2. Ay. Wala pala tayo yung ano. Pang zip. Natin matapos. Okay. So, kita tayo yung zip. Zip tayo na files.zip. Tapos yung laman ng zip is demo 1 at demo 2. Yan. Zikat natin.
yung files.zip. Ba yun? File zip lang pala. Zcat. Yan. Okay. Clear R recursive zip. Yan. Zip R. Tapos yung file.zip natin sa archives. Yan. So, CD lang natin yung archives. Tapos, ayun. Pumasok na siya sa may ano eh. So, okay. Okay na siya. So, encrypted zip naman, for example, ay, itong file zip, gagawin natin siyang encrypted zip. So, zip key, magiging yung file zip, magiging secret. Yan. Pag may lumabas sa password, yan. Ganun siya. Secret zip, may password. Then max compression, since wala tayong pang ano, pero try natin. Demo 1. Yan. Okay na siya. Then, update zip, zip. Zip natin yung file.zip. Gagawin natin siyang file2.zip. Wait lang. Magiging txt pala. File2.txt. Yan, okay? So, naging, ano pala? Yan, naging file.txt. Ito na siya. Okay, next. Unzip. So, unzip lang natin yung zip natin kanina. Ito yung zip natin kanina. Unzip lang natin. Yon. Gawin natin siyang file2. Miss lang. Demo 1. Replace demo 1. Yes. 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 Okay. Yan na siya. So, same lang yan. Zip lang. Yung list ng contents is unzip l file.zip. Yan. Content. Extract to path. Yan na natin siya. Sige. Unzip. Tapos file.zip. Tapos yung directory sa archives. Yan. Na-extract sa may archives. So, CD natin archives. Tapos, yan. Dito na sila. So, CD, lock natin. Then, overwriting existing. So, unzip o file.zip. Ay, ba't unit? Unzip o
file.zip. Yun. Extract na siya. Quiet mode naman is, teka. Dito pa ba yan, no? May files po kayo. Okay, exit tayo. Exit tayo sa may unzip yung quiet. Yan, unzip na agad. Yan. Ay. Yes. Okay na siya. Next tayo. Sa gzip naman, same lang sila eh. Pero, okay. May gzip naman is gzip tapos demo1 ulit. Yan. Naging gzip na yun, demo1. Okay, then hindi. Hindi, nakakit na eh. Okay, so next one naman, gzip natin. 9 demo1 ulit since okay, file or directory. Okay. Ay, wala na pa rin. GZ na pala. Naging gzip na pala yung demo 1. So, demo to na lang. So, gzip 9 demo 2. Okay. Naging GZ na rin. Tapos, output to file. Yan. Gzip C. Tapos, demo 3. Demo 4. Yan na lang yan. Parang ano lang siya. Then, next tayo, decompress natin yung GZ. Ito. Gzip. Tapos, decompress natin yung demo 1. Okay. Yun, decompress na yung demo 1. Naging demo 1 na lang ulit. Nawala na yung GZ. Recursively compress folder. Same lang din. R. Ayan, basta yun. Yan, okay. Kaso dami. Yun, okay. Next is bzip2. Alternative to sa gzip. Mas better lang din. So, bzip natin ulit si demo 1. Bzip2 demo 1. Bzip font. Ay. Okay. Then bzip2. To sa demo 1. Yan, naging bz2 na ulit yung demo 1. Keep original file. I-ano natin siya. Bzip2 natin. B yung demo 1.bz2. Okay. Ito natin, naging demo 1 na lang ulit. Na-decompress na natin. Pwede natin, try natin yung K. Bzip
2, K, then demo 1. Ito may kita natin dito pa rin demo 1, task version demo1.bz2. Yan, makita natin dyan. Okay? Task verbose output naman, bzip2, g, demo 1 ulit. Meron na pala. So, demo 3 na lang ulit. Demo 3. Yan. Makikita natin. Yan. Okay. Then, the last one is test compress file. So, test natin yung demo 1 na compressed. bzip2. Ba't bzip? Test natin yung demo 1.bz2. Okay. Parang wala lang siya. Okay. Yan. Okay na siya guys. So, that's it. Thank you. Shut down.